Hello! Hello! Kumusta? Kumusta ang lahat? Sana okay kayong lahat, lalong-lalo na sa aking mga kababayan na mga OFW. Sana okay kayong lahat. Sa akin ng mga pamilya dyan sa Pilipinas, sana okay kayong lahat. Okay pa ba kayo? Kaya pa ba ninyo ang basura? So, ang pag-uusapan natin today is about presidential election. Yung ating mga darating na eleksyon sa 2028. Sino-sino ba ang mga tatakbo sa pagkapangulo? Sino ba ang pwedeng makalaban ng ating Vice Presidente Sara Duterte? Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, wala nang kakwenta-kwenta. Wala nang halos nanonood sa trial na yan na ginastusan ng 25 million pesos every day. My goodness. Grabe talaga, no? Gagawin talaga lahat ng administrasyon ni Bongbong Marcos na matanggal ang ating Inday Sara. Kasi ito yung matindi at ano kasi yan dahil kasi sa mga ginagawa nila sa administrasyon nila ni Bongbong, ginawa nila sa kay Tatay Digong, yung ginawa nila kay Pastor Kibuloy, yung ginawa nila sa flood control, pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Meron talagang mananagot dyan. Ngayon, matatapos na lang ang termino ni BBM, ang walang pahinga sa kakakaso, no? Walang pahinga sa kaso sa mga kalaban sa politika. Okay? So, pag-usapan natin guys, itong Lisa Marcos ang versus Sara Duterte. Pero bago yan guys, kung baguhan ka pa lang dito at nadaanan mo itong ating channel, please subscribe Ili TV at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking may upload ng mga bagong video. So ito na nga guys, Lisa Marcos versus Sara Duterte. Posible yan. Kasi ayaw nila na iba yung iba yung magiging pangulo ng Pilipinas, lalong-lalo na mga Duterte babalik sa Malacanang, di ba? Dahil nga sa dami nilang atraso ngayon na ginawa, maniningil talaga, nako. Sabi ko sa inyo, meron talagang mananagot. Una, dyan sa flood control. Dyan sa pagkidnap kay Tatay Digong. Yung paglusob sa Kingdom of Jesus Christ. Nako. Di ba? Ngayon, gusto nila lahat na may koneksyon sa mga Duterte ay ipapakulong. Kumbaga, kung gusto pa lang nila, pwede pa lang papatayin nila or dala sa Bagyo. Kumbaga sa sa cellphone pa, gusto nilang i-delete ang lahat. Kasi alam niyo guys, may sariling mga survey yung mga yan. Nagpapasurvey yan sila.
Kitang-kita nila yung survey. Yung survey, hindi nila kaya talaga ang lakas ni Inday Sara. Kaya gusto nila talaga tanggalin. Tanggalin si Vice President Sara Duterte para hindi makatakbo sa pagkapangulo. Pero malabo yan. Malabo yung impeachment na yan. Wala nga yung impeachment eh. Di ba? Kaya ngayon, dahil medyo nalabuan sila dyan sa impeachment, kakasuhan nila si Inday Sara ng death threat. Gawin talaga nila lahat. Di ba? Hindi nga ninyo kaya sa impeachment eh. Hamakin mo kasi dyan sa impeachment, guys. Yung mga sa prosecutor, na mga abogado dyan, mga mga maas na, mga matatanda na. Dapat may mga mga experience ng matitindi sa mga kaso-kaso, mga trial. Pero wala, tinatalo sila ng mga bata. Ng mga bata na abogado. Nagmukha silang nagmukhang tanga. Di ba? Kaya yun guys Lisa Marcos versus Sara Duterte, posible. Posible yan. Either si Tulfo ang magiging vice or si Bam Aquino or si Kiko Pangilinan. Yan lang sa tatlo. Tatlo na yan. Diyan sila pwedeng mga yan, pwede yan sila mag-vice. Pwede yan sila mag-vice kung hindi tatakbo si Leni Robredo. Pero kakatawanan kung walang kandidato ang administrasyon. Diba? Kung ang suportahan ng administrasyon ay si Leni Robredo, diba? Nakakatawa. Nakakatawa, diba? Ang matinding kaaway niya o kalaban niya noong 2022 magiging magiging suportahan niya. Kasi kung si Leni Robredo ang magiging presidente, hindi sila makukulong. Hindi sila hahabulin sa mga ginagawa nila na katarantaduhan sa administrasyon nila. Di ba? Walang maghabol, hindi sila hahabulin ni Leni Robredo diyan sa pagpakidnap nila kay Digong kasi mga anti-Duterte din mga yan, yung mga dilawan. Kaya nga sila nagsanib puwersa ngayon eh. Sila nagsanib puwersa ngayon. Kasi ayaw talaga ng mga dilawan din na mabalik ang mga Duterte. Sa Malacanang. Di ba? Gusto, mula noon pa eh. Gusto talaga nila nga sila lang ang magiging leader ng bansang Pilipinas. Na hanggang ngayon ilang taon na sila na namuno ng Pilipinas, lubog pa rin sa baha ang Pilipinas. Hamakin mo si Marcos Sr. 21 years naging pangulo. Aquino, 2 Aquino na ang nagiging presidente. Lubog pa rin tayo sa baha. Nilalamon pa rin ang Pilipinas ng basura. Kadugyot. Kasi, Diyos ko, dito dugyot man ang mga Arabo, pero wala naman baha na ganon. Wala namang basura nga ganon na parang dagat na. Di ba? Noong panahon ni Digong, nilinis yan. Yung Dolomite, nilinis yan. Yung Boracay, nilinis. Yung Ilog Pasig, nilinis. Diyos kong mahabagin.
Dalawa ng Aquino ang nagiging pangulo. Tapos si Marcos Sr., 21 years. Oh. I-compare ninyo kay Digong, 6 years lang. Ang daming nagawa. Mga mahabang tulay. Nilinis ang Boracay, nilinis ang Dolomite, mga ilog. May pandemic pa. Hamakin ninyo yung pandemic, almost 3 years yun. Pero kahit may pandemya, okay ang ating ekonomiya. Hindi katulad ngayon, walang pandemya, bagsak ang ekonomiya. Sobrang taas ng dollar. Pabor sa amin yon, mga OFW. Kasi kami na ang bumubuhay ngayon ng ekonomiya sa Pinas. Di ba? Pero yung bilihin sobrang mahal. Wala pa rin. Wala pa rin silbi. Kahit mataas yung palitan ng pera dito sa ibang bansa. Pagdating diyan sa Pinas, wala pa rin. Kasi sabi ng pamilya, dagdagan ang padala kasi ang mahal ng bilihin. Kulang. Kulang pang grocery, pang ulam, bigas. Kulang. Kulang yung ganito, ganyan, dagdagan. So yung parang increase ng sahod mo napunta lang din doon sa dagdag ng padala kasi sobrang mahal na ng bilihin. Di ba? Kaya guys, ayaw nila na Duterte na naman ang magiging pangulo. Gusto nila sila lang. Either si Marcos pa rin mananatili dyan sa Malacanang or Dilawan. Diba? Kasi pag Dilawan ang makaupo, hindi yan hahabulin si BBM. Yung lahat na nagkasala ngayon sa Marcos administrasyon, hindi yan hahabulin pag Dilawan ang manalo. Pero nung mga Dilawan ang nakaupo, dalawang Aquino yung nakaupong presidente, hindi pinalibing si Marcos Sr. sa libingan ng bayani. Pati yan si Kiko Pangilinan, gusto niyang ipahukay si Marcos Sr. Kasi ayaw nilang ilibing dyan sa bilibingan ng bayani. Kasi hindi daw karapat dapat si Marcos Sr. ilibing dyan sa libingan ng mga bayani. Kasi nga magnanakaw, mamamatay tao. Pero ngayon, himod puwit sila kay Bongbong Marcos. Kasi nga, kamag-anak ni Sharon Cunita, yan si Lisa Marcos. Diba? At tumatanaw lang yata ng utang na loob. Naman. Kasi nga, nanalo ulit si Pangilinan at saka si Aquino noong 2025. Di ba? So, kung tumakbo man si Lisa Marcos versus Sara Duterte, wala. Kahit magsanib puwersa pa yan sila. Kahit magsanib puwersa pa sila.
Kung tatakbo si Lisa Marcos, tatakbo si Lini, tatakbo si Risa Hontiveros, wala. Ano yung boto nila? Hati. Hindi katulad sa Duterte, Sulid na yung boto para kay Inday Sara. Sulid na. Yung sa kanila, magulo pa. Kasi kung hindi tatakbo si Leni Robredo, sino ang kandidato nila sa mga dilawan? Risa Hontiveros. Sino ang Vice President ni Risa Hontiveros? Si Bam Aquino. Dito naman sa loyalista, Lisa Marcos, Rapi Tulfo. Wala kasi tayong makita na posible talaga yung mga mabigat na pangalan Yung mga sikat ba na posibleng tatakbo. Tulfo may pangalan yan, yes. Pero ang sabi nila, hindi daw tatakbo, hindi sila sa mataas na posisyon. Magsenador lang daw si Rapi Tulfo. At sa katandaan niyo na bad record ang mga Tulfo ngayon. Lalo na yung kapatid niya. Yung si Bindalo. Yun lang man ang posible na tatakbo talaga, guys. Kung tatakbo si Lisa Marcos, ang bias niya si Tulfo. Tapos Risa Hontiveros, Bam Aquino. What? 0.1% sa survey, Risa Hontiveros. Di ba? Wala talaga, guys. Nako, baka mapilitan si si naman yan si Leni Robredo. Nagbabago-bago din ang isip niyan. Noon sabi niya hindi siya tatakbo. Nung tumakbo man. Sabagay, nung tumakbo kasi siya, nakapwesto na siya noon Kasi Vice President nga siya. Kaya nakapwesto na siya. Kasi meron siyang budget, makaikot siya. Tutulong siya sa mga tao, katulad ng ginawa ni Inday Sara ngayon. Umiikot, tumutulong sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Si Leni Robredo nga noon, hindi naman lahat ng lugar ng ibang bansa pinuntahan niya. Almost pinupuntahan niya talaga is Amerika, no? Pero ngayon si Inday Sara kasi nga dahil sa nangyari kay Tatay Digong, maraming mga nagre-request na mga OFW na puntahan sila doon. Kaya pumunta doon sa UK, sa United Kingdom, pumunta ng Qatar. Palaging pumupunta sa Netherlands. Hindi lang natin alam saan susunod. Pumunta ng Japan. Di ba? Pumunta na rin yan siya ng Germany. Hindi ko alam kung pupunta siya dito sa Saudi. So umikot na siya, no? So ngayon, kung si Inday Sara ay matuloy yung kanyang pagtakbo, kasi hindi naman talaga ma-impeach yan. Pero ngayon, kinakasuhan siya doon sa death threat. Pero kaya lang niya yan. Ayan pa, ang daming abogado niyan. Di ba? Diyan nga sa impeachment, ilan yung abogado yan? 16 yung mga abogado dyan. Hindi pa nga nagsalita yung mga
mga bigatin na abogado dyan eh. Yung mga nagsasalita nga lang dyan ngayon, yung mga bata pa. Pero yung matanda na din yan sa Porton, hindi pa nga nagsasalita yun eh. Oh. So, ang tinitingnan ngayon na magiging vice ni Inday Sara ay si Ruben Padilla or si Bongo, no? Kasi si Marcoleta nakulong, pinakulong ng mga buhaya. Oh, 'di ba? Pero tandaan ninyo, ilang ano na lang kayo, konti na lang, mapasa na yung bula sa iba. Sana ngayon, no, nang natira ninyong mga araw, nagpakabait na lang sana kayo. Magtrabaho na ng tama, magtrabaho ng maayos, no, para sa bansa. Pero wala kayong ginawa kung hindi ipakulong, kasuhan yung mga kalaban sa politika. At gusto pa ninyo ipadala doon sa Amerika si Pastor Kibuloy. At sabi ni Risa Hontiveros, mas ano daw, yung wala na daw ang impluensya na matira kahit kunti si Pastor Kibuloy sa Pilipinas. Oh my goodness. Alam mo ba, Risa Hontiveros, may plano ka pa naman tatakbo. Dapat hindi mo kinalaban si Pastor Kibuloy. Pero wala na eh. Sinira mo na si Pastor Kibuloy. Kaya wala kang boto makuha kahit isa. Sa mga membro ni Pastor Kibuloy. Diba? Bakit kayo takot sa influence ni Pastor Kibuloy? Kasi wala na kayong makuhang boto. Wala na kayong makuhang boto. Wala na kayong makuhang tulong kay Pastor Kibuloy. Kasi sinira nyo na. Sinira nyo na. Kada eleksyon noon, maraming picture mga politiko doon sa kingdom of Jesus Christ. Starring masyado yung mga picture ng mga politiko noon na humihingi ng tulong kay Pastor Kibuloy. Alam nyo ngayon at sa mga darating pang mga panahon, mas lalong dadami ang membro ng Kingdom of Jesus Christ. Di ba? Mas magdami silang ng dumami. Kung sino yung suportahan ni Pastor Kibuloy na politiko, yun din yun ang suportahan ng kanyang mga membro. Di ba? Sana, no, malaking tulong sana yon, no, sa inyo. Pero wala binastos ninyo si Pastor Kibuloy Ngayon gusto pa nyo ipa-extradite doon sa Amerika. Di wow. Nangaano na nga yung kanyang mga kaso doon dismiss na. Tapos ipadala pa nyo sa Amerika na may kaso na sa Pinas. Gusto talaga nila natanggalin sa Pilipinas yung mga malalakas na mga kakampi ni Digong. Tanggapin na lang ninyo ang katotohanan na hindi kayo ang may-ari ng Pilipinas. Ang ito kasi mga pinklawan at saka itong mga loyalista, sa tingin nila sila na ang may-ari sa Pilipinas. Gusto nila sila lang ang magiging leader ng Pilipinas para kontrolado nila lahat. Pati itong mga negosyante diyan sa Pilipinas.
Gusto nila yung mga Pilipino ay mananatiling mga mahihirap para sila ay mananatiling mga bilyonaryo. Ang mahihirap lalong naghirap, ang mga bilyonaryo lalong nagbilyonaryo. Politiko lalong lumaman, lalo na mga congressman. Daming mga congressman dyan, may mga bahay sa ibang bansa. Si Vice President Sara Duterte, kinasuhan ninyo ng impeachment dahil dyan sa confidential fund na 125 million. Pero kayo, yung mga congressman dyan na mga kurakot, yung mga kontraktor dyan sa flood control, yung iba dyan may mga bahay sa ibang bansa. At yung iba dyan marami pang mga ewan. Ang iba daw dyan maraming mga kabit. Di ba? Ginaano ninyo yung 125 million na ginamit yon sa mga pagtugis sa mga NPA. Binili ng gamot, binili ng mga pagkain. Di ba? Nakakahiya. Tapos yung mga nagkaso, yung mga nagfile ng impeachment, akala mo kung sino mga malinis. Yung isa dyan, tumanggap din ng envelope yun. Sabi ng 18 Marines. Di ba? Yung iba, yung isa dyan, yung naglaway dyan, may utang na 8 million. Sa asawa ni Vice President Sara Duterte, ang kapal ng mukha. Ang kapal ng mukha, di ba? Yung mga nag-file ng dyan, impeachment, mga ano man yan, mga NPA. Ngayon, alam nyo na yung pera na confidential funds ay ginastos yun para tugisin kayo. Para malaman kung saan kayo saan kayo nagre-recruit ng mga eskwelahan, sinong mga teacher dyan, kasi may mga teacher dyan na mga NPA din. Di ba? Kaya yung mga yan, ayaw nila kay Sara manalo pagka magiging pangulo. Kasi uubusin talaga yan sila. Ubusin. Kaya pag mapresidente si Inday Sara, magtago na kayo doon sa lugot. Doon sa lugot ng bundok. Doon sa mga kuiba. Magtago na kayo doon. Mag-inback na kayo ng pagkain nyo doon. Huwag kayong lumabas. Magtago kayo ng 6 na taon doon sa bundok. Para hindi kayo matigi. So, yun lang guys. Abangan natin. Sunod ng mga survey, baka makasama na yung si Lisa Marcos. Baka masama na sa survey, no? Diyan kayo magtaka kung biglang si Lisa Marcos ay nag-number 2 sa survey. Alam na. Di ba? So hanggang dito na lang guys. At paghandaan natin etong darating na eleksyon, no? Kasi madugo ito guys, kailangan natin mag-ingat dahil matindi talaga itong labanan na ito sa 2028. So hanggang dito na lang, at maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking munting channel. God bless.